Matapos ang realization ni Kashima na kung saan ay nagresulta ito sa kanyang pagbunyag gina Sakamoto sa tunay na plano ni Uzuki, ngayon na ire-review na natin ang chapter 133 at 134 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pag-abduct ni Nagumo kay Heisuke, kung saan matutunghayan natin ang mga plano ng Order para puksain ang grupo ni X, pati na rin ang gagawin nila kay Sakamoto upang pigilan ang plano ng kalaban. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Heisuke na nagdi-describe ngayon kay Kunamoni. Sabi niya, ang nakaharap ko noon ay isang blonde na babae na may malapusang mga mata. Ang weapon daw nito ay isang napakalakas na electromagnet at may napaka-agresibong fighting style. Sabi naman ni Shishiba, nagtataka siya kung paano pa nakaligtas si Heisuke. Sagot naman ni Heisuke, buhay lang daw siya ngayon dahil prinotektahan siya noon ni Hyo. Humingi pa siya ng paumanhin dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya iyon. Kung naging mas malakas lang daw sana siya, buhay pa sana ngayon si Hyo. Pero sagot ni Nagumo, nagkakamali raw si Heisuke. Namatay si Hyo dahil mahina siya at hindi raw nakasalalay ang kapalaran ng mga tao sa kagaya ni Heisuke na wala namang halaga para sa kanila. Pasigaw na sagot ni Heisuke, hindi siya mahina. Pinutektahan niya ako at lahat ng tao doon. Pero sabi naman ni Osaragi, kung hindi talaga mahina si Hyo, bakit siya namatay? Mga salitang lalong nagpagalit kay Heisuke. Napaisip siya, paano naging ganito kalamig ang mga taong ito sa kaibigan nila? Kaya sinabi ni Shishiba, hindi ka pwedeng pumatay ng maraming tao at maging sensitive kung may namatay na malapit sa'yo. Ipokrito ang ganong pag-uugali. Dagdag pa ni Shishiba, ito raw ang klase ng mundo na ginagalawan nila. Ang pagkuha ng buhay ay trabaho nila at trabaho rin ng kanilang kalaban, kaya hindi nila pwedeng i-romanticize ang kamatayan. Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Shishiba. Dito ipinakilala niya si Kamihate, ang sniper ng Order. Nagulat si Heisuke na makita niyang kahit sobrang layo ay kaya nitong tamaan ng mga letra hanggang sa mabuo ang mensaheng nagsasabing, "Cute si Osaragi." Napahanga si Heisuke sa kakayahan nito. Pagkatapos, sinakal ni Osaragi si Heisuke. Sabi ni Shishiba, sasama ka muna sa amin. Ang grupo ni Sakamoto ay masyado nang nakikialam. Oras na para tumigil na sila. At kung magre-resist si Heisuke, papatayin daw siya ni Osaragi. Pero bigla namang tumawag si Sakamoto kay Nagumo. Pakawalan mo si Heisuke, Nagumo, sabi niya. Nalaman pala ni Sakamoto ang lahat dahil nagsumbong ang ibon ni Heisuke na si Piski. Sagot naman ni Nagumo, matagal na raw mula nang huli silang nagkausap. Nagbiro pa ito na pupunta raw siya para kunin ng souvenir mula Thailand. Pero pinutol siya ni Sakamoto. Tumahimik ka. Gagawa tayo ng deal. Magsishare kami ng impormasyon mula sa Thailand. Dito ikinuwento ni Sakamoto ang natuklasan nilang impormasyon kay Kashima. Nang tanungin ni Nagumo tungkol sa Assassin Exhibition of the Century, sinabi ni Sakamoto na plano raw ni X na i-assassinate ang chairman ng JAA at pasabugin ang buong museum sa mismong araw ng event. Hiniling ni Sakamoto kay Nagumo na gamitin ng Order ang kanilang authority para ihinto ang exhibition. Pero sagot ni Nagumo, hindi nila ito ipapatigil. Kaya galit na tanong ni Sakamoto, ano? Gagawin niyo pang pain ang chairman? Ngumiti lang si Nagumo at umamin. Oo, plano nilang gawing pain ang chairman para makuha si X. Pero sagot ni Sakamoto, hindi ito biro. Higit sa 1,000 inosente ang madadamay kung pumalpak kayo. Sarkastikong tugon ni Nagumo, ikaw pang nagsasabi niyan. Matapos mong pumalpak sa pagpatay kay Uzuki noon, kami tuloy ang naglinis sa dumi mong iniwan. Mga salitang lalo pang nagpagalit kay Sakamoto. Nakakainis ka. Pero ganting sagot ni Nagumo, ganun ba? Napailing si Shishiba habang pinagmamasdan silang dalawa. Mga bata talaga kayong umaasta, isip niya. Kaya siya na mismo ang nagsabi na kahit gusto man nilang ihinto, hindi ito titigil. Kilala raw niya ang chairman. Kahit magkagera pa, hindi nito kakansilahin ang exhibit. Kaya ang naging desisyon ng Order, kung ipipilit talaga ni X na magpakita sa araw ng event, doon na nila ito papatayin.
Sa huli, nagtanong si Heisuke kung pwede na siyang umalis. Sagot naman ni Shishiba, sila na ang magda-drop off sa kanya. Matapos niyan, dito naman sa shop ni Sakamoto ay maririnig si Kashima na nagsasalita. Ha? Pumalpak ang negosyasyon ninyo? Ano bang problema nyo? Pinatahimik naman agad siya ni Sakamoto. Ipinaliwanag ni Kashima na ang order ay kagaya lang din ng grupo ni X. Gagawin nila ang lahat para maubos ang kanilang target. Kaya ang art museum ay posibleng maging isang totoong battlefield. Sagot naman ni Sakamoto, ayos lang yon. I-infiltrate daw nila ang exhibition at pipigilan ng planong pambobomba bago pa makagawa ng aksyon ang order. Sabi naman ni Shin, sabi ko na nga ba yan ang gagawin mo Mr. Sakamoto. Kaya binisita na agad ni Shin ang site kung saan pwede silang bumili ng ticket para sa exhibition event. Ngunit nang tignan niya ito, sold out na ang lahat ng tickets. Napansin niya na noong nakaraang buwan pa pala naubos ang mga ito. Sabi ni Amane, napakasikat kasi ng event na ito. Posible na sold out na ang tickets last year pa. Kaya sabi ni Shin, kailangan na lang sigurong bumili sa mga nagre-resell ng tickets. Ngunit sagot ni Lu, hindi raw pwede. Ang mga electronic tickets ay makukuha lamang kung na-verify ang ID ng mismong bumili. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng bumili sa mga scalper dahil nakapangalan talaga ang ticket sa original na buyer. Kaya tanong ni Shin, kung ganon, paano natin napipigilan ng bombing kung hindi tayo makakapasok sa museum? Ang natitira na lang na opsyon ay pumasok ng palihim. Sagot naman ni Sakamoto, oo nga, pero imposiblehan yan kasi na-inform na ng order ang museum tungkol sa posibleng bombing. Ibig sabihin, matindi ang security sa araw ng event. Sabi ni Shin, kung ganun, ito na ba ang dead end? Ano na ang gagawin natin? Biglang ginamit ni Sakamoto ang laptop ni Lu at may binisitang site. Tanong ni Shin, ano yan Mr. Sakamoto? Sagot ni Sakamoto, baka ito ang solusyon. Matapos yon, pumunta sila sa isang basement ni Sakamoto. Sabi niya, hindi ako ganun ka-confident pero ito na siguro ang paraan. Sabay ipinakita niya ang isang baril na may nakasulat na pangalan niya. Nagulat si Shin. Ano to? Napakaduming baril. Sagot ni Sakamoto, ito ang aking special na baril noong nasa order pa ako. Lalo pang nagulat si Shin at napansin ni Amane. Teka, ito ang cult government na ibinibigay noon sa mga bagong estudyante ng JCC. Sabi ni Sakamoto, oh, palagi ko itong ginagamit noon. Hindi kasi ako namimili ng weapon. Sa isipan ni Shin, napakaangas talaga ni Sakamoto. Hindi siya namimili ng armas. Kaya tinanong niya, Mr. Sakamoto, ibig mo bang sabihin? Oh, isusubmit ko ito sa exhibit bilang isang entry at ipapapangalan ko ito bilang paboritong armas ng legendary assassin. Siguradong papapasukin tayo sa museum bilang exhibitor. Tanong ni Shin. Ano ba itong nakasulat dito? Sabi ni Sakamoto. Sinagumo ang naglagay niya noon. Samantala, dito naman sa art museum na venue, isang babae ang nagsalita. Salamat sa pagbisita. Na-appreciate namin na ang JAA mismo ay pumunta para sa security inspection. Sagot ni Nagumo. Ayos lang. Trabaho ko naman talaga ito. Maraming delikadong tao sa mundo. Paliwanag ng babae. Dito na-host noon ng murals mula sa Garavito Cathedral, pati na rin isang large-scale installation ng contemporary artist na si Yasu. Tinanong ni Nagumo, sabihin mo sa akin, ano ang security system ninyo dito? Sagot ng babae, kami ang may pinakamahigpit na security system sa bansa, o baka sa buong mundo pa. Para sa duration ng exhibition, may mga JAA members at floater agents na naka-standby sa loob. Lahat ng devices na dadalhin ng papasok ay i-disassemble hanggang sa huling screw para ma-inspect bago makapasok. Mayroon ding 24-hour electronic surveillance camera, inference systems, guard patrols at marami pang iba. Dagdag pa niya, kung magpapanggap man bilang guest ang mga intruders, hindi rin sila makakapasok. May physical screening at state-of-the-art sensors na kayang mag-detect ng metal kahit sa pinakamaliit na sukat. Sa madaling salita, ang makakapasok lamang ay mga ticket holders na 100% na verified ang identity. Sa isipan ni Nagumo, kung ganito kahigpit, paano makakapasok sila sa Sakamoto? Sa sumunod na eksena, makikita naman ang baril ni Sakamoto na ipina-check nila.
Sabi ng mga BGS staff, ano ito? Bakit naman ito? Hindi ba itong actual na cult government na ginamit ng legendary assassin na si Taro Sakamoto? Gulit idinagdag nila, pasensya na, hindi kami tumatanggap ng last-minute submissions na inspect na ang lahat ng exhibits. Sabi ng Amane, masama ito, wala na ang plano nating ipa-exhibit ang baril ni Sakamoto. Dagdag pa ng lalaki. Besides, ang cult government ni Taro Sakamoto ay naisumite na sa exhibition. Nagulat silang tatlo. Ano? Hindi maaari. Napaka-obvious na peke iyon. Si Mr. Sakamoto ay naroon na nang sasabihin sana ni Shin na ang totoong Sakamoto ay kasama nila na yon pero huminto na lang siya. Sagot naman ng lalaki na, anong sabi mo sir? Ang item na baril ni Sakamoto na sinabmit sa amin ay may JAA Inspection Certificate, kaya wala rong mali sa mga nangyayari ngayon. Tinanong naman ni Amane kung sino ang nagsubmit ng baril. Sagot ng lalaki, siguro ay naiintindihan nyo na kung magpapatuloy kayo rito at gagawa ng gulo, mapipilitan akong gumawa ng tamang aksyon. Kaya dalhin nyo na raw itong peking dala ninyong baril at umalis na kayo dito. Nagalit si Shin at sinabing magbabayad talaga kayo sa pag-insulto nyo kay Mr. Sakamoto. Ngunit sabi naman ni Sakamoto habang binunot ang baril, ayos lang, maalis na tayo rito. Kaya umalis na sila. Habang naglalakad, sabi pa ni Shin, ano na ngayon? Wala na tayong option para makapag-infiltrate sa exhibition. Sagot naman ni Sakamoto, may ibang paraan pa siguro. Maya-maya, habang papaalis na sila, sinadya ni Amane na mabangga sa isang lalaking may dalang listahan. Pinulot niya ito at sabay sabing pauminhin bago ibinalik. Ngunit sinabihan siya ni Shin, Amane, ano ba? Aalis na tayo. Pagbalik nila sa shop, galit na galit si Shin at nagtanong kung sino raw ang nagsubmit ng peking baril. Sagot ni Sakamoto, ang timing ay masyadong perfect eh. Posibleng may nagbabalak na pigilan tayo ngayon. Sabi ni Shin, kung alam lang natin kung sino talaga yun. Tinanong naman ni Shin si Amane kung ano raw ang ginagawa nito. Ipinakita ni Amane ang kanyang isinulat kanina mula sa kanyang photographic memory niya, ang listahan ng mga exhibits sa Assassin Exhibition of the Century. Namangha si Shin. Grabe talaga ang photographic memory mo. Dagdag pa ni Yaman. Mas mabilis sanang nalaman yan kung binasa mo lang kanina ang isipan ng mga tao. Habang sinusuri nila, nakita nila ang pangalan ng nagsubmit, The End. Sabi ni Shin, ngayon ko lang narinig ang pangalang yan. Sabi naman ni Sakamoto, cheesy ang pangalan na yan. Dagdag pa ni Yaman, wala yan sa records ng Alcamar Orphanage noon ni Slur. Bago ba itong player? Maya-maya ay pinalapit sila ni Lucy kay Lou na nakakita ng isang site na nagbebenta ng exhibition tickets. Nagulat sila nang malaman na black market auction site pala ito. Sabi ni Chloe, sabi ni Wutang sa akin dati, kaya raw nating i-override ang electronic ticket gamit ang bagong impormasyon. Ngunit sabi ni Shin, ha? Ang bidding nagsisimula agad sa 1 million? Reklamo naman ni Amane, napakamahal naman yan, masakit sa bulsa. Pero kailangan pa rin, wala na tayong oras. Kaya nagbid sila. Ngunit 3 minuto na lang bago mag-close ang bidding. Maya-maya, may nag-outbid sa kanila. 10 million! Gulat si Shin. Ano? Sino pa may ganitong kalaking pera? Sabi ni Amane. Tingnan nyo ang pangalan. The End. Dagdag ni Shin. Sila na naman. Kaya nagbid si Sakamoto ng 20 million. Gulat si Shin. 20 million? Mr. Sakamoto? Sabi naman ni Sakamoto, kailangan nating ipakita ang kakayanan natin. Ngunit in-outbid ulit sila ng The End na umabot sa 100 million, tapos 200 million hanggang 300 million habang mabilis ang countdown. Sabi ni Shin sa isip, grabe, sinusubukan niya talagang sabayan si Mr. Sakamoto. Sino ba talaga ang taong ito? Hanggang sa umabot sa 500 million ang bid ni Sakamoto at siya ang nanalo. Sabi ni Sakamoto, nagwagi ako. Ngunit bigla na lang may bumail sa laptop ni Lou at nasira ito. Gulat si Shin, saan galing yon? Sabi ni Luna, laptop ko. At makikita ang isang sniper mula sa malayong gusali, si Kamihate, isang order member. Sabi pa niya, hindi ko hahayaan sina Sakamoto na makapasok sa exhibition.
Ibig sabihin, ang pangalang The End ay si Kamihate pala na mismong pumipigil ngayon kina Sakamoto para makapasok sa exhibition. Kaya paano kaya nila mahaharap itong si Kamihate na ngayoy humahad lang sa kanilang mga plano? Well, tutok lang kayo kasi sa susunod na chapter ay makakaharap na lang ating mga bida, ang Order member na si Kamihate. Dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang like, comment at subscribe para sa mas marami pang videos tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.